Dear Papa Dudut, may mga nakaraan na kailangan ng kalimutan at mga tao na hindi na pwedeng balikan. Kahit alam mong ramdam ninyo sa isa't isa na may nararamdaman pa kayong espesyal sa bawat isa. Magandang araw sa iyo Papa Dudut, ako nga pala si Rain. Taga Northern Luzon, isa po akong Ilocana. Naaaliw ako sa mga storya na binabasa ninyo Papa Dudut. Nakaka-inspire kayo at nais ko din pong i-share ang kwento ng buhay ko. Ako po yung babae na pilit kong kinakalimutan ang mga masasakit na nangyari sa buhay ko. Pero may mga tao o mga bagay na nagpapaalala sa nakaraan ko. Ang nakaraan ko kung bakit naging miserable ang buhay ko. Yung panahon na nag-aaral pa ako. Simulan natin kung saan nag-start ang lahat Papa Dudut. Elementary pa lamang ako nang nakaramdam ako ng puppy love. Tawagin natin siya sa pangalang Aye. Gentleman, mabait at forever niyang pinaparamdam kung gaano ka-espesyal sa kanya. Grade 4 kami noong magkaklase kaming dalawa, medyo weird nga eh. Type ko talaga sa isang tao yung mukhang inosente at tahimik. Pero ako, mabunganga at laking palengke kasi ako Papa Dudut. In short, ako ang unang nagkagusto sa kanya. Pero dahil bata pa kami ay crush lang hanggang doon lang yon. Pero biglang naisama ako sa grupo ng mga kaibigan at pati siya ay naisama. Doon kami nagkakilanlan. Gwapo siya Papa Dudut, ang cute ng ngiti. Maganda ang kanyang mga mata, lumiliit kapag ngumingiti. Pero syempre, pabebe pa tayo noon. Strikto kasi ang parents ko Papa Dudut. Isang pulis ang daddy ko at isang housewife naman ang mama ko. Bungera ang mama ko kaya takot ako doon. So heto na nga Papa Dudut, kasagsaga ng Meteor Garden noon dahil bata pa kami. Nagpretend kaming sila ang F4 at ako si Shanchay. Si Aye ang Daumense at si Ramel ang Watchilay. Papa Dudut, to cut the story short, naging kami ni Aye dahil din sa tukso nila. Bagay daw kami dahil pareho daw kaming maganda at gwapo. May masasabi naman po akong ganda. Matangkad po ako, may magandang katawan hanggang sa grade 6 na kami ay still kami pa rin ni Aye. Sweet siya Papa Dudut lalo na noong nagkasakit ako. Hindi ko na kasi siya classmate that time, nasa second section ako at nasa third section naman siya. Noong nalaman niyang may sakit ako pero dahil sa gusto kong pumasok at makita si Aye araw-araw, dahil maganda lagi ang araw ko kapag nakikita ko ang smile niya, pumasok ako kahit may sakit. Nalaman niya, nag-excuse siya sa teacher namin sabing, "Ma'am, ibibigay ko lang po ito kay Rain." Naghiyawan ang mga classmate ko Papa Dudut. Binigyan ako ng royal biscuit at gamot Papa Dudut. Nag-blush ako noon sa sobrang kilig. Ramdam ko talaga na mahal ako ni Aye. Pero wala talagang perpektong relasyon. Away-bati pa rin kami dahil nagsiselo siya kay Ramil. Close daw kami, mas close daw kami ni Ramil kesa daw sa kanya. Pero wala sa isip ko talaga yon. Hindi ko akalain na pati closeness ko kay Ramil ay issue kay Aye. Magkakaibigan kami ni Aye, si Ramil. Ang hindi ko pala alam ay may lihim na pagtingin sa akin si Ramil. Varsity kami pareho noong elementary sa volleyball. Nagkasama kami sa isang lugar dahil area meet. Kami lang ang magkakilala or close, so kami ang madalas na magkasama. Iniigib niya ako ng pampaligo ko dahil baryo pa kasi yung pinuntahan naming mga player. Kasalanan ko din naman kasi Papa Dudut. Nahulog ako sa kindness ni Ramil. Nagkaroon kami ng MU habang nasa ibang lugar kami. Pero sabi ko pagbalik natin sa school ay balik magkaibigan ulit tayo. Pero hindi naman siya nagsalita. Nasa school na kami nang nakasalubong ko si Ramil at Aye. Sinabayan nila akong pumasok sa school. At hinatid sa room, naiilang ako kasi nasa gitna ako ng dalawang lalaki na mahalaga sa akin.
Walang nagsasalita, basta naglalakad lang kami. Papa Dudut, mahal na mahal ko na si Aye noon at espesyal na kaibigan ko naman si Ramil. Isang araw bigla na lang kaming nagkalabuan ni Aye dahil akala niya kami ni Ramil. Dahil po sa closeness namin ni Ramil. Bago kami makagraduate ng elementary, naghiwalay kami dahil sa maling akala niya. Hindi kami naging mag-on ni Ramil kahit anong pilit kong i-explain ay hindi naman ako pinakinggan ni Aye. I am too young to feel the pain. Sobrang sakit Papa Dudut, naghiwalay kami dahil akala niya kami ni Ramil. Hindi ko alam kung paano mag-move on. Halos gabi-gabi akong umiiyak at nagtatanong, bakit? Ano ang nangyari? Bakit kasalanan ko? Bakit gano'n na lang at bigla-bigla na lang siyang bumitaw? High school Papa Dudut, here we are. Schoolmate ko pa rin si Aye Papa Dudut. Nakikita ko pa siya sa school, ganun pa rin siya at walang pinagbago. Guwapings pa rin siya. May mga naging kaibigan ako sa room namin at yon ay sina Joey, Maymay at si Jam. Sila ang mga kaibigan kong masasabi kong totoo talaga, hanggang sa ngayon ay mga kaibigan ko pa rin sila at hindi nakakalimot. Si John na kaibigan ko ay type si Aye Papa Dudut. Nalaman niya na ex at first boyfriend ko siya. Nag-ask siya sa akin ng favor kung pwede raw ba na tulungan ko siya na ilakad kay Aye. Papa Dudut, dahil sa kaibigan ko si Joe, tinulungan ko siya. Nagsinungaling ako at sinabi kong hindi ko na siya mahal. At baliwala na sa akin lahat ng nakaraan namin ni Aye. Kinausap ko si Aye na kung pwede ligawan niya ang best friend ko. Nagulat siya at sabay tingin sa akin. Huwag mo kong tingnan ng ganyan, baka mahulog uli ako. Joke, sabi ko. Pwera biro, ligawan mo ang best friend ko. Type ka niya, huwag mo kong biguin Aye. Napilit ang ngiti ko. Pero siya ay nakatingin lang at umiiling. Umalis na ako kaagad at baka may makita siyang luha sa mata ko na ayaw kong makita ng mga tao na umiiyak ako. One day bigla ako nilapitan ni Joe. Nakangiti at masayang masaya. Ang sabi niya, Rain, nililigawan ako ni Aye na sobrang ngiti niya. At ako naman syempre hindi ko pinahalatang nasasaktan ako. Masaya ako sa kanya Papa Dudut. Mahal ko si Aye pero mahalaga sa akin ang kaibigan ko. Nalaman ko na lamang na sila na Papa Dudut. I was pretending that I am okay in front of them. Pero noong mag-isa na ako at nakauwi na sa bahay ay sobrang iyak ko. Sobrang sakit pala Papa Dudut. Kaya noon ay nag-decide na ako mag-entertain ng ibang lalaki sa buhay ko. At doon ko naman nakilala si Angelo. Mga nasa 18 years old siya and I was 14. Dahil sa sobrang gusto kong mag-move on at makalimon sa sakit, sinagot ko si Angelo na hindi ko nalalaman ng background niya. Isang gabi ay pumunta siya sa bahay at timing na walang tao sa bahay. Ako lang ang nandun, pumunta siya at pinilit niyang gawin ang ginagawa ng mag-asawa. Hindi ako pumayag Papa Dudut kasi takot ako. Pero mapusok ang mga halik niya sa akin. Nadala ako sa halik niya at doon ay nakuha niya ako Papa Dudut. Sa totoo lang ay nagustuhan ko ang ginawa niya dahil siguro may experience na rin siya. Hindi ko alam Papa Dudut na may kinakasama na pala siyang iba sa bayan nila. Kinuha niya lang ang pagkababae ko at umalis na siya at hindi na nagparamdam. Nalaman ng mama at daddy ko na may pinapunta akong boyfriend sa bahay namin. Galit na galit sila sa akin. Second year na ako nang sinabi nilang ilalayo nila ako sa lugar namin. Dadalhin daw nila ako sa Maynila sa mga tito at tita ko. Wala akong magawa noon kundi ang umiyak na lamang at buti na lang at hindi ako nabuntis ng mokong na yon. Kaya tuloy pa rin ang buhay kong bilang dalaga. Isang gabi ay bigla akong kinausap si Aye at sinabi kong pwede ba tayong mag-usap? Magkita tayo sa park kung pupwede. Nag-reply siya, o sige mamayang gabi magkita tayo. Wala na sila ni Joe Papa Dudut. Ilang buwan lang sila kasi may nakilala si Aye na ibang babae. At yon ay si Rose. Nagkita nga kami Papa Dudut, nag-usap at sinabi kong pupwedeng balikan niya na ako bago magkaroon ng movie na One More Chance na pelikula ni Bea Alonzo at John Lloyd. Nasabi ko na kay Aye na ako na lang.
balikan na lang niya ako. Nagmakaawa ako sa kanya pero may iba na siyang mahal at yon ay si Rose. Sinabi ko lahat kay Aye ang mga nangyari sa akin habang sila pa ni Joe. Malihim akong tao, Papa Dudut, at bibihira lang ako magkwento, pero sa unang pagkakataon ay nasabi ko kay Aye lahat ng hinanakit ko. Dahil siguro nga dahil din sa kanya. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Dahil sa kanya ay nawala na ng focus ang buhay ko. Sabi ko sa kanya, kung ayaw mo na talaga at mahal mo si Rose, pwedeng mag-request na pwede bang halikan mo ko, Aye. Sige, sabi niya. Hinalikan niya ako, Papa Dudut, yun nga lang ay smack lang. Ang sabi ko sa kanya ay hindi ganyan ang gusto ko. Ano? Sabi niya. Heto. Ang ginawa ko, Papa Dudut, ay hinalikan ko siya ng maalab. Virgin pa ang lips niya. Wala pa siyang karanasan. Ilang minuto rin yun, Papa Dudut, at yun, tinigil ko na. Ang sabi ko sa kanya ay salamat. May babaunin na ako papunta ng Maynila. Doon na ako mag-aaral at lalayo na ako sa lugar kung saan ay nasaktan ako ng todo. Napatulo na noon ang luha ko, pero pinipilit ko pa rin nakangiti. Nanlaki ang mga mata niya sa ginawa ko at sinabi niya. Gulat na gulat siya at ang sabi niya, ako daw ang first kiss niya. At ganon pa daw. Dahil nga sa pilya ko ay natawa na lamang ako. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko nang paalis na ako at bigla niyang hinila paharap sa kanya. At niyakap niya ako, Papa Dudut. Ang sarap ng feelings na ganon, Papa Dudut. Sinabi ko sa isipan ko na sana ay hindi na matapos ang gabi na ito. Naluha na lamang ako at sabay sabi niyang mag-iingat ka rin. Tumango na lamang ako at kumalas na ako sa pagkakayakap niya sa akin at tumalikod sa kanya. At naglakad palayo sa kanya na naluluha na. Sinabi ko sa isipan ko na hindi man lang niya ako pinigilan. Tumingin ako sa langit, ngumiti at sabay sabing mahal talaga niya si Rose. Nagpunta kami sa Maynila, Papa Dudut, pero ilang linggo lang kami doon. At biglang nagkaroon ng alitan ng mama ko at ng tita ko kaya isinama na ako pa uwi ng Luzon. Napangiti na lamang ako at sabay sabing salamat, Panginoon. Pasukan na ng third year, buti na lamang at nakahabol pa ako sa enrollment. Madami ang nagulat at bakit daw bumalik ako, so sinabi ko ang lahat. Magkaklase pa rin kami nila Jam, Maymay at si Joe. Varsity pa rin ako ng volleyball sa school namin. Doon ko na lang tinuon ang buhay ko nang makilala ko si Det, isang lesbian, Papa Dudut. Nanligaw sa akin dahil sa pilya ko. Sinagot ko naman siya. At hindi ko akalain na seryoso si Det. May best friend akong lesbian at yon ay si Maymay. Pero hindi siya ganun kabrutal katulad ni Det. Nasabi kong brutal kasi masakit siyang magsalita at nananakit pa siya. I have no choice, gumamit ako ng ibang lalaki para mag-pretend na boyfriend. At yun naman ay si Jepoy. Ayaw akong pakawalan ni Det, Papa Dudut. Sinasaktan pa ako ng buwisit na yon dahil sa selos na walang kwenta. So ginamit ko si Jepoy. Si Jepoy po pala ay classmate ko noong third year. Mabait naman siya noong nakilala ko siya. Pumayag siya sa setup namin tuwing hapon ay sabay kaming umuwi. Ihatid niya ako sa malapit sa bahay namin. Kasama yon sa plano. Para hindi na ako guluhin pa ni Det. Pero one time nag-absent si Jepoy. Kinausap ko ang mga kaibigan ko na si Maymay, si Joe at si Jam na kung pwede ay sabay-sabay kaming umuwi. Usually naman talaga ay ginagawa namin yon. Nakaabang pala sa daanan si Det para kausapin ako at hinila niya ako, Papa Dudut. Nanlaban ako. Madami akong kalmot sa kamay, buti na lamang ay to the rescue ang mga kaibigan ko. Lalo na si Maymay na lesbian din. Nagsuntukan yung dalawa, sayang nga lang at hindi nakatama ang best friend ko. Pero kitang-kita ko ang mga tatlo kong kaibigan na sobrang prenotektahan ako. Mabuti na lamang at dumaan yung advisor ko at tumigil si Det sa paghabol sa amin. Pero kinabukasan ay nag-guidance kaming lahat. Kinausap ako ng guidance na kung pwede ay labas sa mga kaibigan ko dito at huwag ipatawag ang parents nila. Tinulungan lang po nila akong protektahan labang kay Det. Mabuti na lamang at pumayag sila na huwag isama ang mga kaibigan ko sa issue namin sa guidance. Pinatawag ko ang daddy ko
Active police pa siya noon at hindi ko sinabi kay mama, kay daddy ko lang kasi papadudot kayang sabihin yon. Daddy's girl kasi ako at malayo ang loob ko kay mama. Nagkasundo kami ni Detdet na titigilan na niya ako at wag na wag nang manggugulo sa buhay ko. At dahil sa pulis ang daddy ko ay tinakot niya si Detdet. So ayun na nga po, okay na ang sitwasyon ko. Malaya na ako nang biglang nagsalita si Jepoy sa harap ko. Ang sabi niya, simula mamayang uwian, ako na maghahatid sa'yo. Sorry at wala ako sa tabi mo nung inabangan ka ng tomboy na yon. Ngumiti na lamang ako. Hindi nagtagal, papadudod ay naging mag-on kami ni Jepoy. Sabi nga ni Maymay ay okay yan tol, pagbaguhin mo siya. Kilala kasi si Jepoy na siga-siga sa campus namin. May grupo siya at nung naging kami nga ay sinama-sama na niya ako sa tambayan nila. Nakita ko si Aye doon papadudot, nagkatinginan lang kami pero umiwas na ako ng tingin kasi andun si Jepoy. May inuman sila at nasa harapan ko si Aye. Umiiwas ako ng tingin sa kanya kasi parang yung mga mata niya ay parang nagtatanong kung bakit. Siguro dahil hindi siya makapaniwala na kami na ni Jepoy. Hindi po kasi kagwapuhan si Jepoy dahil siguro protektado ako kapag si Jepoy ang nasa tabi ko. 4th year na kami, still kami pa rin ni Jepoy. Away-bati kami pero that time ay sobra ko siyang mahal papadudot. Halos siya na ang mundo ko. Hindi ko na pinakinggan ang best friend ko at magulang ko dahil sa sobrang mahal ko siya noon. Isang araw ay may nalaman ako. Kaya pala laging hindi pumapasok si Jepoy dahil nagpupunta sa ibang barangay at may pinupuntahang babae doon. Hindi po kagwapuhan si Jepoy. Kung tutuusin ay swerte siya at GF niya ay isang varsity player, Captain Margaret, at sumali pa sa mga pageant. Pero nagagawa niya akong lokohin. Ako nang nag-adjust para makasabay sa mga hilig niya. Pero nagagawa niya pa rin akong lokohin. Yung time na nalaman ko yon, aksidente kaming nagkita ni Aye sa palengke. Yun ang araw na birthday niya, naalala ko kaya sabi ko ay happy birthday Aye, na nakasmile. Pero kilala niya ako na hindi ako okay. Gusto mo join ka mamayang gabi? May konting handaan sa resort, andun yung ibang tropa. Nawala ang ngiti ko noon at sinabi kong baka nandun si Jepoy at wag na lang. Gumiti siya at sinabi niyang wag kang mag-alala. Wala siya at hindi ko siya in-invite. Konti lang tayo. Ngumiti ako at sabay-sabing sige. Sunduin na lang kita mamayang gabi ha, sabi niya. Oo naman, sabi ko. Nasa resort na kami, kukonti nga lang talaga, pero merong bagong mukha. Isang lalaki at isang bakla. Yung bakla pala ang sumagot sa inuman ni Aye at pagkain. Yung lalaki naman taga-resort, kaibigan ni Nando na kaibigan namin ni Aye. Tinamaan na ako noon ng alak at nagyuyoso na rin ako dahil sa lintik na pag-ibig na yan. Natuto ako sa mga barkadang babae ni Jepoy. Pinipigilan ako ni Aye na magyosi pero binaliwala ko lang. Naiiyak na ako dahil sa panloloko ni Jepoy sa akin. Hindi ko talaga matanggap na niloloko ako ng mokong na yon. Kahit ganon ang itsura noon ay minahal ko yon. Ang sabi ni Nando ay hayaan mo na lang Aye. Diyan mo na lang ibuhos ang problema. Nang tinamaan na ako ng alak, napahiga ako sa bench dahil sa hilo. Nang isang guy na friend ni Nando ang nasa tabi ko na parang may binabalak na halikan ako. Nakapikit ang mata ko pero gising papadudot ang diwa ko at bukas ang tenga ko. Narinig ko si Aye na nagsalita na wag mong pakialaman yan pre. Lumayo ka sa kanya. Bigla akong bumangon at bigla akong napatingin kay Aye at sa bakla. Ngumiti ako at umiling sabay inom ng alak. Kasi yung bakla nasa tabi ni Aye ay sweet sa kanya. Tumayo ako at nagpunta sa pool at naligo. Pag-ahon ko ay nakita ko yung guy sa harapan ko. Ino-offer niya ang kamay niya sa akin para umahon. Kinuha ko naman at nang nakatayo na ako ay hinawakan niya ako sa braso. Akmang hahalikan ako pero umiwas ako. Nakita ni Aye yon, hinila niya ako papunta sa kanya. Ngumiti at umiling yung lalaki sa harapan namin tapos sabay talon sa pool para maligo. Umupo kami ni Aye sa tabi ng pool. Ang sabi niya sa akin ay mag-ingat ka. Paano na lamang pag wala ako dito? Asa na si Inang? Yung baklang tinutukoy ko. Umalis na siya. Bakit siya umalis? Gusto nang umuwi eh.
Bakit hindi ka kasama? Sabi ko. Hindi kita pwedeng iwan dito. Napayuko na lamang ako at umiiyak. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, nandito lang ako, Rain, ang sabi ni Aye. Bigla ako nagsalita. Bakit hindi mo ko binalikan, Aye? Bakit hinayaan mong masira ang buhay ko sa iba? Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. At alam ng Diyos kung gaano ako nasaktan. Nasira ang buhay ko dahil sa breakup natin. Hindi ko na alam kung maaayos ko pa ito. Ngayon ay malabo na kami ni Jepoy. Pwede ka nang sumingit, pero alam ko kung gaano mo kamahal si Rose. Umiiyak ako nang sinabi ko yan, Papa Dudut. Hindi siya nagsasalita bagkos ay inangat niya ang mukha ko at hinalikan niya ako. Papa Dudut, nakita ng guy yung ginawa ni Aye sa akin kaya lumayo na yung guy. Miss na miss ko na si Aye, Papa Dudut. Na-miss ko ang labi niya. Hinatid niya ako sa bahay namin dahil nakakainom na ako. Papa Dudut, niyaya ko siya sa kwarto ko. Walang tao ng gabi na yon. Ang kwarto ko, Papa Dudut, ang saksi kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Pero pareho kaming hindi po pwede dahil may GF siya. Sila pa rin ni Rose at ako naman ay kami pa ni Jepoy. May nangyari, Papa Dudut. Pero tumigil siya nung umiiyak na ako. Hindi ko kinaya. Pag sa ibang lalaki yon ay nasasaktan at napapayak na yung babae, itutuloy pa rin nila, makuha ka lang. Pero si Aye, Papa Dudut, ay iba siya. Tinigilan niya at niyakap ako sabay sabing sorry, Rain. Sorry, hindi na mauulit yung nangyari. Nagising na lamang ako na wala na siya sa tabi ko, umalis na pala siya na hindi ko namamalayan. Hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Bigla siyang nag-text. Ang sabi ay, "Good morning, Rain, kumusta ang pakiramdam mo?" Napasmile kaagad ako. Nagreply ako at ang sabi ko ay, "Sorry kagabi, ang tinutukoy ko ay yung hindi naging success sa akin." At reply niya, wala yon. Ayaw ko kasing nakikita kitang umiiyak kaya niyakap na lang kita. Nalaman ni Jepoy ang pag-iinom ko at nalaman din niya na nakasama ko si Aye. Ang sabi ni Jepoy, "Patas na tayo, nakaganti ka na." Bigla ay hindi nagparamdam si Aye sa akin, Papa Dudut. Nalaman ko na lamang na sobra siyang nalulong kay Rose at kahit pag-aaral niya ay pinabayaan na niya. Malapit na kaming graduate ng high school nang nalaman ng daddy ko na may boyfriend ako at nalaman ng daddy ko kung anong klaseng lalaki si Jepoy. Sinabi ng daddy ko na layuan ko na raw si Jepoy kung ayaw kong may mangyaring hindi maganda sa kanya. Kilala ko si daddy, Papa Dudut. Hindi siya madalas magsalita pero pag time na nagsalita at seryoso na ang usapan ay tumatahimik ang lahat ng tao sa bahay. Pilit kaming pinaghiwalay pero matigas ang ulo namin. Nang isang araw ay hindi ako umuwi ng maaga. Nasa tambayan lang kami ni Jepoy sa kainan malapit sa school nang sinabi niyang, "Huwag ka nang umuwi." Biglang pumasok sa isipan ko na sige, sasama ako. Total ay galit ang mga tao sa akin sa bahay. Pagdating namin sa bahay nila, nandun ang magulang niya at ang mama ko at bigla kong nakaramdam na may tao sa likod ko. Ang daddy ko. Ang sabi ni daddy ay umuwi na tayo, Rain. Ayaw ko. Mahal ko po si Jepoy. Bigla akong nasampal ng daddy ko at ang mama ko naman ay nahimatay sa harapan ko dahil sa pagsampal sa akin ng daddy ko. "Mama, uuwi na ako, sasama na ako." "Ma, gising ka na," sabi ko. Sumama nga ako, Papa Dudut, at nakauwi na kami sa bahay. "Sinayang mo ang mga plano ko sa iyo, Rain. Madami akong plano sa iyo. Ibinigay ko ang lahat para hindi mo maramdaman na anak ka sa labas. Pantay-pantay ang turing ko sa inyo ni Ate Lotlot mo at ng kapatid mo. Bakit ka nagre-rebelde ng ganyan?" Seryosong sabi ng daddy ko. Papa Dudut, iyak lang ako ng iyak. Nagkulong ako sa kwarto ko at hindi ako pumasok ng ilang araw. Naaawa ako sa itsura ng daddy ko at first time kong makitang ganon ng daddy ko. Isang araw ng Sabado ay nagpunta kami ng mama ko sa syudad para samahan siya. Nakasakay kami sa jeep nang makita ko ang batchmate ko na nabalitaan namin na maagang nabuntis. Second year high school pa lamang kami noon nung nabuntis at tumigil siya sa pag-aaral. Kawawang-kawawa ang mukha niya at pananamit niya.
Sobrang payat at may dalawang maliit na bata siyang kasama, umiiyak at may pasa sa mukha. Pumasok sa isipan ko. Ganyan ba ang gusto mong buhay pag maaga kang mag-asawa, Rain? Bigla akong napapikit at naluha ng patago at sinabi ko sa sarili ko na ayaw ko na at aayusin ko ang buhay ko. Nag-decide akong kalimutan ang dating Rain, Papa Dudut. Iniwan ko si Jepoy para sa naghihintay na kinabukasan ko. Hindi tinanggap ni Jepoy na wala kami. Nang blackmail pa siya, Papa Dudut. Ang sabi niya ay ikakalat daw niya ang sex scandal namin kapag hindi ko siya binalikan. Ang sinabi ko ay sige, gawin mo. Total ay sira na ang buhay ko nung pumasok ka sa buhay ko. Malakas ang loob ko noon, Papa Dudut, kasi sa aming dalawa ako lang ang may CP na di-camera. Kaya imposibleng may video siya. Kaya kinausap ko ang daddy ko na kung pwedeng mag-boarding house ako kapag magka-college na ako para makalayo ako sa bayan namin para mabilis akong makalimot sa nakaraan ko. Here we go na. First day ng college, Papa Dudut. Nag-decide akong talikuran ang mga nakaraan ko. Kalimutan ang dating Rain. I'm lucky cause wala akong kakilala sa room namin sa course na kinuha ko. Iba't ibang lugar sila galing, mukhang sumang-ayon ang Panginoon sa akin sa desisyon ko. Nakalimutan ko na ang lahat ng nakaraan ko. At saka gustuhan ko talagang makalimot ay hindi ako umuwi sa bayan namin. Nag-boarding house talaga ako malapit sa school para makalimutan ang nakaraan ko at magsimula ng panibagong buhay. Sa major ko, ako lang ang nag-iisang taga sa amin, as in zero. Wala kang kakilala. Mabuti na lamang at mabait sila Marlene, si Alon, Lina at si Sis. Sila ang una ko naging kaibigan sa college at nang madagdagan at nang nakabuo kami ng grupo, walang organization na involved, Papa Dudut, just a simple group na kasama sa kalokohan, sa saya, pag vacant subject ay pumupunta kami sa ilog o sa bahay ng kaibigan namin. Doon ko nakilala si Jazz. Nanligaw siya, Papa Dudut. Pero nagdadalawang isip ako, kaya ko na bang pumasok sa bagong pakikipagrelasyon? Sabihin na natin ideal man si Jazz. Tall, dark and handsome siya. Taga-Tarlac at napadpad lang siya sa lugar namin dahil pinag-aaral siya ng lolo niyang ex-military. Mga 2 months na panliligaw ay sinagot ko siya, Papa Dudut. Masaya kami pero wala talagang perfect relationship. On and off kami sa relasyon namin. By the way, pinakilala ko na siya kay Mama. Tanggap naman niya kasi nasa itsura talaga ni Jazz ang matitipuhan ng mama ko. Kaso, daddy ko, alam din niya. Hindi siya pabor sa pagbo-boyfriend ko. Maraming beses kami nag-break at nagbalikan. One time yung nag-break kami kasi sa isip ko, tama na at pagod na ako. Ayaw ko na at sobrang mahal ko siya, kaso I feel kong hindi na siya masaya sa akin. Ayaw ko namang ipagpilitan ng sarili ko kaya halos araw-araw akong umiiyak at lumalaban. Pero natauhan ako at ang sabi ko ay tama na. Bigla siyang nag-text at ang sabi niya, Rain, namimiss na kita. Sorry. Tumawag siya at hindi ako nagre-reply. Sinagot ko ang tawag niya at ang sabi ko naman, ano na naman ito, Jazz? Pwede ba tama na, ayoko na? Sobra na ako nasasaktan at pinatay ko na. Tumawag muli siya at sinagot ko na naman. Ang sabi niya, huwag ka munang magsalita. Pwede patapusin mo muna ako. Ramdam ko na umiiyak na siya, Papa Dudut, at ang sabi niya ngayon lang siya iiyak sa babae. At sa'yo lang, Rain. Hindi ko naman kasi kayang ibigay ang gusto mo. Mahal kita at ayaw ko mawala ka pero hindi naman po pwede na sa'yo lang iikot ang mundo ko. Umiiyak na sabi niya. Nahihirapan na ako dito, Rain. Hindi lang ako makaalis dito dahil sa'yo at gusto kong guminhawa ang buhay ng magulang ko. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Please intindihin mo ko. Papa Dudut, ilang beses ko na siyang iniintindi at sa ngayon ay magsusugal muli ako. Tinanggap kong muli si Jazz sa buhay ko. Nag-text ako kay daddy ko at sinabi kong kami na muli ni Jazz. Ang sagot naman niya, itigil ko na dahil mukhang ako na ang naghahabol. Ang sagot ko ay last chance na ito. Huli na pag hindi nag-workout, ayaw ko na. May nangyayari sa amin ni Jazz, Papa Dudut, kaya siguro ay sobra ko siyang mahal. Idagdag mo pa na tanggap siya ng mga magulang ko.
Pero dahil siguro sa madalas naming pag-aaway, nakakapagod at nakakasawa na rin ang away-bate. Nag-decide kami ni Jazz na mag-cool off muna kami. Pareho namin gusto yon, pero may isang araw naririnig ko na nililigawan niya yung bagong classmate namin. Third year college na kami noon, cool off pa din kami ni Jazz that time. Na biglang nalilink daw si Jazz sa bago naming classmate na kinakairita at kinakainis ko. Bigla akong kinausap si Jazz at ang sabi ko, kung manliligaw ka ay wag naman sa classmate natin. Classmate mo ko at nasasaktan din ako. Masakit sa akin yon, intindihin mo naman ang nararamdaman ko. Marami dyan, wag lang sa classmate natin. Ang sagot niya, ako ba? Iniintindi mo? Akala mo hindi ko alam na nagpapaligaw ka na? Sa kapatid pa na classmate natin? Oo, hindi ko maibigay ang kayang ibigay ng mokong na yon. Mahirap lang ako rin eh. At saka alam ko na nag-move on ka na. Naluluha na, sabi niya. At ako naman ay naiiyak na rin at ang sabi ko, ako naka-move on. Kung naka-move on na ako, hindi ako naaapektuhan ng ganito. Napangiti siya at sinabing deserve mong masaktan, Rain. At dahil sinasaktan mo din ako. At saka hindi mo matuturuan ng puso ko kung sino ang gusto kong mahalin at ipapalit sa iyo. Tumalikod na siya at iniwan akong mag-isa sa hallway ng building ng school namin. Pagtingin ko sa babae, nakita ko yung babae na nakatingin pala sa amin kanina pa. At sabay na silang lumabas ng campus ni Jazz. Papadudot, sobrang sakit. Ang akala ko noon, Papadudot, ay hindi ko na mararamdaman noong panahong kami pa ni Aye. Pero heto, mas masakit pa pala. Ibinigay mo ng lahat sa taong mahal mo, yung pinipilit mong maging okay sa harap ng ibang tao kahit alam mong sobrang sakit na. Na-hospital pa ako dahil sa kagagahan ko sa pag-ibig. Hindi ako makakain at puro alak lang ang laman ng tiyan ko. Bumigay ang katawan ko, wala akong makausap at wala akong mapagsabihan. Doon ko nakita kung sino talaga ang mga nagmamalasakit sa akin, Papadudot. Ang mga magulang ko at ang mga best friends ko. Ang mga college friends ko, ilan lang sila sa dumalaw sa akin sa ospital. Sa tulong nila ay pinilit kong bumangon, Papadudot, kahit sobrang sakit na. One time, kinausap ako ng best friend ko na si Maymay at ang sabi niya, Tol, ano ba? Magpapatalo ka sa emosyon mo? Hindi yan ang pagkakakilala ko sa iyo. Ang sagot ko, Tol, ano ba? Ano bang kulang? Bakit nila ako ginaganito ng mga minamahal ko? Napabuntong hininga siya at sabay sabing walang kulang, Tol. Nasobrahan lang. Sobra kang nag-expect. Sobra mong minahal ang mga taong alam natin na hindi magtatagal sa buhay natin. Nakalimutan mo mahalin ang sarili mo, Tol. Cheer up lang. Ang pagkakakilala ko sa iyo, Tol, matapang ka. Palaban ka. Fourth year na kami sa college ay binaliwala ko na ang feelings ko sa kanya, Papadudot. Gusto kong bumalik pero para saan pa, Papadudot? Para saktan muli ako? Nakaahon na ako, saka siya babalik para saktan muli ako. After na ma-discharge ako sa ospital ay pinangako ko na sa sarili ko na magiging matigas na ako sa mga lalaki. Hindi na ako magpapaapi dahil kay Jazz, hindi ko na alam kung ano ang gusto ko sa buhay. Akala ko noon ay nakalimot na ako sa nakaraan ko pero parang bumalik si Aye sa katauhan ni Jazz. Papadudot, may naging BF ako. Yamang pangalan, naging kami. May nangyari and then after ng graduation sa college, nalaman ko na may anak na si Aye. Ngumiti na lamang ako at sabay sabing, hindi na niya ako nahintay pa. Nag-work ako sa malaking mall kasama ni Yam. Habang kami, nagkikita kami ng palihim ni Jazz. Oo, Papadudot, mahal ko pa rin siya pero hindi na kami. Hindi na kami pwede at parehas kaming may boyfriend at GF. Pero naisipan kong itigil na rin ang pakikipagkita sa kanya. Yung feeling ko, ginagawa niya akong parausan. At feeling ko ay bumalik na naman ako sa kabaliwan ko kay Jazz. Kasi ni minsan ay hindi niya sinabi sa akin na, balik ka na sa akin, Rain. Tayo na lang ulit, Rain. Ganon, Papadudot. Na-realize ko na naging ex with benefits ang nangyari sa amin. So, nilabanan ko, Papadudot, ang feelings ko sa kanya.
Kasi kahit na anong gawin ko, hindi na maibabalik ang dating kami. Sa trabaho ko may mga bago kong nakilala sa mall na yon. Yung iba nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal. Pero binabaliwala ko na lang hanggang sa isang worker ang nagparamdam sa akin. Type ko siya at gusto ko siyang subukan. May nangyari sa amin ni June pero 2 beses lang at umayaw na ako. Kasi nalaman ko na may ka-live-in na pala siya at may anak na. Pero kami pa ni Yam that time. Ang sumunod ay si Wyatt. Ibang-iba si Wyatt, Papa Dudut. Bihasa na siya sa pambobola ng babae. Alam kong babaero siya. Kaya kung gusto niya ng laro ay makikipaglaro lang ako. Hindi ko alam, Papa Dudut, na seryoso pala siya sa akin. Nung nalaman niya na may boyfriend na ako at pinagsabay ko sila ay nagalit sa akin siya ng sobra. At ang sabi ko na lang ay bakit ngayon mo lang ba naramdaman kung paanong lokohin? Ginago mo ko, Rain, sabi niya. Ang sabi ko naman, ganyan din ang ginagawa mo sa ibang babae. Di ba? So ano? Yan ang karma mo. Tinapos ko ng ugnayan naming dalawa after ng convo namin na yan. Si Yam naman ay para siyang mamamatay pag iniwan ko siya pero ginawa ko pa din, Papa Dudut. Unti-unti ko siyang iniwan, Papa Dudut, at unti-unting nakikita ko kung paano niya sirain ang buhay niya. Okay si Yam nung una pero ayaw ko nang sinasakal ako sa pagmamahal. Bawat galaw ko need kong ipaalam sa kanya. Nawala na ako ng freedom sa kanya. Gusto niya akong itali sa kanya at nakakatakot din kapag obsessed ka sa pag-ibig. Iniwan ko siya na wala akong iba. Gusto ko lang i-enjoy ang pagiging single ko at itinigil ko na rin ang mga ugnayan ko kay June at kay Wyatt. Gusto ko lang maging malaya na hindi tanggap ni Yam. Kasama ko ang mga katrabaho ko na nanonood ng basketball ng mga dicer namin. After work ay diretso na kami sa court. Tinapos ko na nga ang ugnayan ko kay Yam. 1 buwan ang nakakalipas nang biglang narinig ko ang motor ni Yam malapit sa amin sa court. Hinila niya ako at ang sabi ay mag-uusap tayo. Ihahatid na kita, pero umiwas ako sa pagkakahawak niya. At sinabi kong, ano ba, nasasaktan ako? Ano bang ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Tapos na tayo, hindi ba? Tanggapin mo na lang yon at ayoko na. Nang biglang nagdilim ang paningin niya at nasampal niya ako. Napatigil ang mga dicer na naglalaro at lumapit sa amin. Iyak ako ng iyak sa ginawa sa akin ni Yam. Nakaganti ka na? Sabi ko sa kanya. Lumapit na ang mga dicer at gusto nang sugurin ang ex-boyfriend ko. Hinihintay lang nila na sabihin ko. Ang sabi ko ay wag na. Aalis na siya. At hindi na magpapakita. Matapang na sabi ko habang naluluha ako. Sorry siya ng sorry at hawakan niya ako nang sinabi kong huwag mo kong hawakan. Ang mga taong nanakit sa akin ay patay na para sa akin. Umalis ka na, sigaw ko. Taon din akong walang boyfriend, Papa Dudut. Hindi na ako nag-commit sa iba, pinagpahinga ko na ang puso ko sa love life. Siguro dahil takot ako, Papa Dudut, yung ginawa ni Yam na pagsampal sa akin ay iniisip ko na lang na karma ko yon at deserve ko yon dahil sa ginawa ko sa kanya. At yun na rin ang daan para tuluyan na kaming magkahiwalay. Nang minsan, nagaya ng inuman si Bless, co-worker ko sa mall. It's time to enjoy, be. Saan tayo pupunta? Ang sabi ko. May nag-aayang inuman, taga-meat section sila. Tawagin daw kita, be, para lumabas naman daw tayo. Nakangiting sabi niya. Ikaw talaga? Sige, be, sabi ko. Nakilala ko ang mga taga-meat section. Actually, that time, ang hawak kong category sa supermarket ay food. 2 section yung mga ready-to-eat products. Isa kaming CA sa SM Supermarket. Kaya ginagalang kami ng mga dicer doon. Balik tayo sa inuman, nakilala ko sila, mga masasayahin na dicer na nakilala ko at naging malapit sa akin si JD. Kaibigan niyang matalik si LC. Mga hindi nila tunay na pangalan. Si JD nagsimula na magparamdam ng pagtingin sa akin. Pero hindi pa talaga ako ready sa commitment kaya simula pa lang ay busted na siya. Pero makulit siya. Sabi niya ay maghihintay daw siya hanggang sa ready na ako. Naulit nang naulit ang inuman namin, Papa Dudut. Isang gabi nagiinuman kami nang biglang napansin ko na parang may tumititig sa akin. Yun pala ay si LC. Si LC, Papa Dudut, ay gwapo, matangos ang ilong, payat nga lang ng konti.
Nung napansin ko na tumititig siya ay doon ako humanga sa kagwapuhan niya. Sa isip ko matagal ko na itong nakakasama sa inuman pero ngayon ko lang napansin na gwapo pala ito. Nagtitigan kami na ipinapahiwatig na may gusto ako sa kanya at pati rin siya. Nang matapos na ang inuman, magsisiuwian na kami. Mga boys namin ay may kanya-kanyang motor. Dati kay JD ako sumasakay pero sa gabing yon ay kay Elsie ako sumakay. Nagulat si JD at binaliwala lang ng ibang kasama namin ang pagsakay ko. At ihahatid niya na ako na amoy ko na mabango ang kulong niya. Malakas ang dating sa akin ng mababangong lalaki. Ako ang unang nagsalita at ang sabi ko, bakit ganon ang tingin mo sa akin kanina? Ngumiti lang siya at sinabing gusto kita ma'am, pero may magagalit. Sino naman ang sabi ko? Si best friend ma'am, si JD. Hindi ko naman boyfriend yon at hindi ko siya pinayagan na manligaw. Ngumiti lang siya. Ilang linggo ang nakalipas, hindi namin mapigilan ang nararamdaman namin at ang sabi ko ay ready na siguro akong mag-commit sa kanya. Pero siya itong takot na baka mag-away sila ni JD. Hindi nagtagal, nalaman ni JD na pinopormahan na ako ng best friend niya. Dumating na yung kinakatakutan ko papadudot na sira na ang pagkakaibigan nila. One time, closing ako at sila ay opening. Pauwi na ako ng boarding house ko nang nakita ko silang dalawa na naghihintay sa akin. Hindi ako sumakay sa mga motor nila, bagkos ay naglakad ako pauwi ng boarding house. Pero sila nasa likod ko lang na sumusunod. Pagdating namin sa harap ng boarding house namin, huminto ako at kinausap ko sila. Ang sabi ko kung masisira lang ang pagkakaibigan yung dalawa, ako na lang ang lalayo sa inyo. Nakatingin ako kay Elsie habang sinasabi ko yan. Si JD ang nagsalita. Hindi ba Elsie, matagal mo nang alam na gusto ko si Ma'am Rain? Bakit tinatalo mo pa ako? At ang sabi ko naman hindi kita pinayagang manligaw. Sabi ko hindi pa ako handa. Nakatingin pa rin ako kay Elsie na naghihintay kung ipaglalaban niya yung feelings niya sa akin. Pero nanatiling tahimik lamang siya. Nang wala akong marinig kay Elsie ay nagsalita muli ako. Okay, umalis na kayo. Ayaw kong masira kayong dalawa. Kalimutan niyo na lang ang lahat ng ito. Noon ay biglang nagsalita si Elsie at ang sabi niya, Ma'am Rain, subukan mong mahalin si JD. Kalimutan mo na lang ang mga sinabi ko sa iyo. Nagulat ako papadudot. Tatalikuran ako at kakalimutan niya ang feelings niya sa akin para sa kaibigan niya. Bigla akong naluha sa harap nila at sinabi kong umalis na kayo. Kalimutan niyo na ako. Pumasok na ako ng boarding house na umiiyak. Umalis na rin sila. Pag-alis nila ay bigla akong tinext si Elsie at ang sabi ko, sigurado ka na ba? Bakit hindi mo ako ipaglaban? Isasakripisyo mo ang pagmamahal mo sa akin para sa best friend mo? Nakaakyat na ako sa kwarto ko nang biglang nag-text si Elsie at ang sabi niya, labas ka dito. Nandito ko sa harap ng boarding house nyo. Lumabas ako papadudot, andun siya at naghihintay at nag-usap kami. Ang sabi niya, bakit kasi ikaw pa rin? Bakit kasi ikaw pang nagustuhan niya? At bakit sa isang babae kami nagkagusto? Ikaw ang gusto ko Elsie, ang sabi ko. Hindi nagtagal ay naging kami papadudot. Hindi natanggap ni JD ang desisyon namin ni Elsie. May time pa nga na naglalaro sila ng chess. Ang sabi ni Bless, give up na JD. Talo na yung king mo. Pero ang sabi niya, talo na nga ako sa kanya pati ba naman sa chess. Hindi ko matatanggap ito. Nakatingin kay Elsie pero biro lang yon papadudot. Nagkaayos din silang dalawa at tinanggap din ni JD ang katotohanan. Minsan, umuuwi kami sa bayan namin at sinasama ko si Elsie sa bayan namin. Isang beses, fiesta. Isang gabi nang may nakasalubong kami, walang iba kundi si Aye papadudot. Ikaw pala yan Aye, kumusta ka na? Ikaw ang kumusta? Aba, wala pa rin pinagbago lalo kang gumanda. Naks naman, salamat sabi ko. Biglang dumating si Elsie. Tara na rin sabi niya. Wait halika dito Elsie. Heto nga pala si Aye. Heto naman si Elsie, boyfriend ko. Hello pre, sabi ni Aye. Hello din pre, sabi niya. Sige na Aye, uuwi na kami. May pasok pa kami sa work bukas Medyo nakalayo na kami nang lumingon sa kanya. Nakasandal siya sa kahoy na nakatingin sa langit at kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Pero si Elsie na ang buhay ko sa ngayon
at kinalimutan ko na lahat ng nakaraan ko. Maraming nangyari, maraming pagsubok pa ang dumating sa amin ni Elsie. Parehas namin nilabanan ng mga tukso na dumating pero ako, lumaban ako Papa Dudut. Maging sa work ko ay puro mga lalaki ang mga katrabaho ko. Nakapagtrabaho po ako sa provincial government at isa akong jail officer Papa Dudut. Maraming lalaki at maraming ideal man doon pero stick to one ang lola nyo. Kay Elsie lang ako. Pero wala talagang perpektong relasyon Papa Dudut. Si Elsie ang mahina. Nagpatalo siya sa tukso. Nagli-live-in na kami Papa Dudut sa panahon na yan pero may isang gabi na hindi siya sumabay umuwi sa akin sa bahay namin. So hinayaan ko lang para makapag-bonding kami ng mga barkada ko. Pero iba yung sa kanya Papa Dudut. Kaya pala hindi siya sumabay kasi may kinakalokohan na ibang babae. Paulit-ulit na lang Papa Dudut kahit na ilang beses kong nalaman na may namamagitan sa kanila. Kahit ilang beses ko silang paghiwalayin pero sila itong kusang gumagawa ng paraan para magkaroon pa rin sila ng ugnayan. Pero tao lang tayo Papa Dudut, napupuno din. Tama na ang pagiging martir. Nang nalaman kong may nangyari sa kanila ay kinausap ko si Elsie. Nasampal ko siya ng napakalakas. Sabi ko ay tama na. Ayoko na kahit ano ang gawin ko. Pinipilit nyo pa rin ang sarili nyong dalawa. Ako lang ang hadlang sa inyo at ang bababoy nyo. Kaya ginawa ko Papa Dudut ay hinakot ko na ang lahat ng gamit ko at umalis na ako sa tinutuluyan namin at umuwi ako sa bahay namin. Pagka uwi ko for the first time Papa Dudut ay ginawa ko ito kay Mama. Niyakap ko siya. Niyakap ko ang mama ko sa likod niya Papa Dudut na umiiyak at sabay-sabing ang sakit-sakit Mama. Ilang araw lang Papa Dudut ay nagparamdam muli sa akin si Elsie at nagtatanong kung nasan ako. Ang sabi ko ay nasa bahay. Bakit nagpunta siya at sinusuya akong bumalik sa kanya? Pero ayaw ko na talaga. Nagmakaawa siya sa akin siguro dahil sa mahal na mahal ko siya Papa Dudut kaya pinatawad ko siya. Pero hindi rin kami nagtagal Papa Dudut, naging ex ko na din siya. Dahil kinasal na po kami. Sa ngayon Papa Dudut ay nasa ibang bansa na po ako. Iniwan ko ang karir ko sa Pilipinas kasi grinab kong opportunity sa ibang bansa. Naiwan ko sa Pilipinas ang magama ko, may isa na kaming anak na napaka-sweet Papa Dudut. Nagbago na rin ang asawa ko. Ayaw niya kasing masira ang pamilya namin. Nandito na ako sa ibang bansa, maayos ang pamilya ko Papa Dudut sa ngayon ay sinusubukan ata talaga ako ng Panginoon. Sa haba ng panahon, isang dekada mahigit na wala kaming komunikasyon ni Aye, ngayong taon lang ito ay nagparamdam siya sa akin. Maraming nagsubok na ligawan ako o pumasok sa buhay ko Papa Dudut kahit may asawa na ako. Ang sabi nga po nila ay hot mama ako pero hindi ko sila pinagtutuunan ng panahon. Pero kay Aye ay hindi ko alam. Kasi kahit mapuyat ako ayos lang makausap ko lang siya. Hindi ko alam kung bakit pero masaya akong nakakausap ko siya. Isang gabi sinabi ko sa kanya na kung ano man ang nararamdaman mo sa akin Aye ay pwedeng itigil mo na. Alalahanin mo na may asawa na ako at ikaw din. Hindi kami kasal sabi niya. Pero kahit na may anak kayo, mas okay na magkaibigan na lang tayo. Sabi ko ay labanan natin Aye. Kaya nating labanan ng tukso kaya wag tayong magpapatalo. Papa Dudut sa totoo lang ay may nararamdaman pa rin ako sa kanya. Marami ako nakilala at nakasama. Kahit pala kinalimutan mo na at ibinaon mo na sa limot ang nakaraan. Kapag nagparamdam siya, doon mo malalaman kung talaga bang nakalimot ka na at nakapag-move on. Pero sa sitwasyon namin, akala ko lang pala yon. Akala ko'y nakalimot na ako. Akala ko naka-move on na ako. Kahit pala matagal ng panahon ang nakalipas, kung hindi mo pa rin nakakalimutan ang first love, first boyfriend at first broken heart mo. Sa ngayon Papa Dudut paminsan-minsan ay nagchat-chat siya sa akin at nagre-respond ako. Pero hindi na tulad ng dati na sabik ako sa video call at chat namin. Mahal ko ang asawa ko kaya pinili kong labanan ang feelings ko kay Aye. At yon ay iwasan na siya ng tuluyan. Kahit alam kong mahihirapan ako ay iniisip ko ang pamilya ko at yung asawa niya na buntis ngayon. Alam ko Aye na nakikinig ka sa kwento kong ito kasi nasabi ko sa iyo na magsusulat ako ng story kay Papa Dudut bago ka nagparamdam. At nasabi ko na nga sa iyo
nakasama ka sa story ko na ito at nadagdagan pa ng mga nagparamdam ka sa akin. Manatili na lang tayong maging magkaibigan, Aye. Alam ko always tayong hindi pinagbibigyan ng panahon na iparamdam muli natin sa isa't isa ang pagmamahala natin. Ang unfair, hindi ba, Aye? Pero kaya natin to. Pagsubok lang ako sa buhay mo at pagsubok ka din sa buhay ko. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pag-ere ng storya ko at sana'y may napulot na aral ang mga tagapakinig mo. Maraming trials ang darating sa buhay natin. Pero wag nating kalimutang bumangon. Sabi nga nila, keep moving forward. I-update ko nga pala kayo sa mga ex ko. Si Angelo po pala nakakulong ngayon dahil sa illegal na droga. Si Jepoy nag-asawa na rin pero balita ko ay sinasaktan niya ang asawa niya. Lasinggero, mabisyo pa rin. Si Dedet naman po, ayon, lesbian pa rin. Si Jazz naman still single at hindi ko alam kung ano talaga ang balak niya sa buhay niya. Si Yam naman may bagong GF. Humihingi ng advice ang GF niya kung ganun daw ba talaga si Yam. Hindi pa rin nagbabago si Yam. Still gusto niya kontrolado niya ang GF niya. Si Joe naman ay nasa Taiwan na. Nagpaparamdam pero dinededma ko na lamang. Kasi pareho kaming may asawa na. At ngayon yung asawa ko, Papa Dudut, swerte ako sa kanya. Kasi nakikita kong responsableng daddy siya sa anak ko. At good husband kahit malayo ako sa kanya. Naisip ko kung hindi ko inayos ang buhay ko noon at kung mahinang babae ako baka hindi ako naka-achieve ng mga pangarap ko. Sa determinasyon naming mag-asawa na umangat ay may sarili na po kaming bahay, munting negosyo at may binubukid na rin na nakasangla sa amin. Next year ay uuwi na ako kung hindi lang may pandemic ay nasa Pilipinas na nga ako kasama ang mag-ama ko. Maraming salamat, Papa Dudut, and more power to your program. Lubos na gumagalang, Rain. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na labang po ako sa pangalang Isa. Nagsimula po ang lahat nung ako ay 4 na taong gulang pa lamang. Nag-aaral na ako ng nursery noong mga panahon na yon, Papa Dudut. Dahil parehong nagtatrabaho ang mga magulang ko ay puro pinsang ko lang ang madalas kong nakakasama ng panahon na yon. Lahat ng gusto at ipag-utos nila ay sinusunod ko dahil sa takot ko na maiwan na mag-isa sa aming bahay. Isang araw ay nagbilin si Papa sa akin. Huwag na huwag mong bubuksan ang kwarto natin. Dapat ay hayaan mo itong nakalak. Mabilis na oo naman ang sagot ko. Habang naglalaro kami ng mga pinsan ko sa loob ng aming bahay ay inutusan nila akong buksan ang pintuan ng kwarto namin. Hindi ako pumayag dahil kabilin-bilin na ni Papa na huwag itong bubuksan. Dahil dito ay nagalit ang isa kong pinsan at niyaya nang umuwi ang kapatid niya. Naiwan ako mag-isa, takot na takot ako. Ang tumatakbo lang sa isipan ko ng mga oras na yon ay ito. Kung yung mga pinsan ko, iniwan ako dahil lang sa hindi ko nasunod ang gusto nila, paano pa kaya ang ibang tao? Nang magkaayos kami ng mga pinsan ko ay palagi ko na lang silang sinusunod sa takot na iwan ulit nila ako. Noong nag-5 taon ako ay pinilit ko sina Papa na mag-grade 1 na kaagad ako. Sa umpisa ay ayaw ng mga teacher pero napapayag din sila ni Papa. Sa umaga ay nasa paaralan ako at kapag hapon naman ay naglalaro kami ng mga pinsan ko. Madalas, Papa Dudut, naming laruin ang football, running at paminsan-minsan ay bahay-bahayan. Sila ang nagturo sa akin ng mga larong yon kaya lahat ng ipapagawa nila ay tama para sa akin. Hindi ko alam na hindi pala ganon ang tama at normal sa paglalaro ng bahay-bahayan. Tuwing yon ang laro ay ako ang nagiging nanay kahit na mas matanda ang 2 kong pinsan. Dahil ang kuya nila ang tatay at hindi daw pwede na magkapatid ang magiging nanay at ang tatay. Pumayag ako dahil sa paliwanag nilang yon, Papa Dudut. Tuwing sasabihin ni Kuya Mart na kunwari ay buntis ako, ay pinapahiga niya ako. Kinukumutan ang buong katawan ko mula ulo hanggang sa paa at pinapatungan niya ako. Idinitikit niya ang kanyang harap sa aking harapan
dahil ganon daw talaga yon. Okay lang sa akin dahil hindi ko naman alam na ganon ang tunay na ginagawa ng totoong mag-asawa. Ang kaibahan lang ay nakadamit kaming pareho. Pero kahit nakadamit kami ay ramdam ko ang kanyang ibaba. Nagpatuloy ang ganoon sa tuwing yon ng laro namin hanggang sa mag-7 taon na ako. Bakasyon bago ko pumasok ng grade 3 ay umuwi kami ng probinsya na sakop pa rin ng Cavite. Nagbakasyon muna ako sa lola ko, kasama ko doon ang mga pinsan ko sa mother side. Sila naman ang nakakalaro ko doon. Isang araw ay nagpunta ang lola ko sa bahay ng tita namin. Medyo malayo ng kaunti sa bahay ng lola ko. Bago siya umalis ay nagbilin siya na matulog kami sa tanghali. At dahil hindi naman ako sanay na natutulog sa tanghali, ay nagkunwari na lamang ako na natutulog. Nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Ang pinsan ko na si Ate Lynn, bigla na lamang niya akong hinalikan sa labi. Hindi ako nakapalag sa sobrang gulat ko at dahil na rin sa nagpapanggap akong natutulog ng mga oras na yon. Pero hindi lang yon ang ginawa niya dahil habang hinahalikan niya ako, ay iginapang pa niya ang kanyang kamay. Nung una ay sa likurang bahagi lang ng aking katawan hanggang sa iginala niya ito at inilipat sa aking harapan. Hindi ako makagalaw. Mabuti na lamang at biglang dumating ang lola ko. Kumatok siya ng kumatok dahil nilak ng pinsan ko ang pintuan. Hindi siya pinagbuksan ng pinsan ko dahil inaayos pa niya ang aking pagkakahiga at ang kanyang sarili. Galit na galit ang lola ko nang nabuksan ng pinsan ko ang pintuan ng bahay. Dali-dali niya itong pinalo at pati ako ay nadamay dahil nagtutulog-tulugan lang daw ako. Napalo na niya ako bago sinabi ng pinsan ko na totoong tulog ako. Itinuloy ko na lamang ang pagtutulog-tulugan ko dahil natatakot akong magsumbong. Dahil kapag nagsumbong ako ay baka mawalan ako ng kalaro dahil siguradong magagalit ang pinsan ko sa akin. Hindi yon ang huling beses na ginawa niya yon dahil naulit pa yon ang naulit. Tuwing gabi dahil magkatabi kami sa higaan ay paulit-ulit niya itong ginagawa. Hindi na rin ako nakapagsumbong kina Papa dahil ayoko masira siya sa amin. Itinago ko yon hanggang sa makabalik kami sa amin. Noong bumalik ako sa amin ay yung mga pinsan ko ulit sa father side naman ang nakasama ko. Naulit na naman ang ginawa ng pinsan ko sa tuwing nagbabahay-bahayan ng laro namin. Hanggang sa lumipat sila ng bahay na malayo na sa amin. Bahagya akong natuwa dahil matitigil na rin ang ginagawa ni Kuya Mart sa akin. Pero medyo nalungkot din ako dahil naiwan ako na mag-isa. Simula noon ay hindi na ako masyadong lumalabas pa ng bahay. Madalas ay nasa kwarto na lamang ako. At dahil din sa mga nangyari ay masasabi kong medyo nagbago ako. Hindi na ako nagsusuot ng duster at ang kinakatwiran ko kay mama ay maliit na sa akin ang mga duster ko. Medyo nagkikilos lalaki din ako. Boyish kumbaga. Hayaan na kung anong iisipin ng iba basta alam ko naman na babae talaga ako. Ginawa ko yon dahil lang nasa isipan ko lang ay pagkatapos ng mga nangyari ay kung yung mga pinsan ko nga ay ginawa sa akin ng ganon, paano pa ang ibang tao? Mas maganda nang magkilos lalaki ako papadudot at mapagkamalang tomboy kesa naman paulit-ulit na abusuhin. Makalipas ang higit 1 taon ay nagbalik ang mga pinsan ko sa katabing bahay namin. Sina Kuya Mart, mabuti na lamang at medyo malaki na rin sila kaya hindi na daw bagay ang larong bahay-bahayan. Kaya ang nilalaro na lang namin ay puro takbuhan sa ilalim ng sikat ng araw. Kahit na palagi akong pinapagalitan nila mama dahil mangingitim daw ako. Hindi naman sa pagmamayabang pero sobrang puti ko kasi noong mga panahon na yon. Wala akong pakialam kahit pagalitan nila ako kesa naman bumalik yung ginagawa sa akin ng pinsan ko. Mas gusto ko pang mangitim kesa mababoy ulit. Hanggang sa makagraduate ako ng elementarya. Hindi na ako masyadong nakakalaro dahil maghapon na ang pasok namin sa high school.
Doon ay nakahanap ako ng mga bagong kaibigan. Yung iba ay kinakaibigan lang ako dahil kapag may hinihingi sila ay ibinibigay ko. Basta ba may maibibigay ako. Noong matapos ang first year ay hindi na ako nagbakasyon sa lola ko at tumulong na lamang sa pagtitinda sa palengke sa tiyahin ng papa ko. Sa palengke ako sa umaga at naglalaro ako sa hapon kasama ng mga pinsang ko. Noong mag second year ako ay natigil ako sa pagtulong sa tiyahin ng papa ko dahil gusto ni papa na mag-focus na ako sa pag-aaral. Pero kahit nagbakasyon na ay hindi na rin muna ako bumalik sa palengke para tumulong. Nagkulong na lamang ako sa loob ng aming bahay. Natuto na rin akong mabuhay nang wala ang mga pinsan ko. Mas okay na yon para hindi ko maalala ang mga nakaraan. Ang mga ginawa sa akin ng mga pinsan ko. Medyo nakatulong yon dahil hindi ko na masyadong naaalala ang mga ginawa nila. Iniisip ko kasi na mga bata pa kami noon at marahil ay hindi rin nila lubusang nalalaman o naiintindihan ang mga ginagawa nila. Mali ako dahil isang araw ay bigla akong pinagtripan ng isa kong pinsan, ang kapatid ni Kuya Mart. Si Jay. Sinabi niya na isusumbong niya ako kina Papa dahil sa ginawa namin ng kuya niya noon. Mali ako dahil alam pala nila ang ginagawa nila at ako lamang ang hindi nakakaalam na masama yon. Masakit isipin na sarili kong mga pinsan ang gumawa sa akin ng ganon na hanggang sa paglaki ko ay pinagsisisihan kong natakot ako mag-isa noong mga panahon na yon at hindi ko man lamang sila naisumbong kina Mama at kay Papa. Noong nakatapos ako ng high school ay doon ako sa lugar ng lola ko nag-college. Malayo sa Kabihasnan dahil bundok yung lugar na yon. Doon ay may mga nakilala pa akong ibang tao. Yung isa ay ibinigay pa ang number ko sa pinsan niya noong minsang nagbakasyon siya sa probinsya nila. Hanggang sa maging kami ng pinsan niya. Si Kim. Mabait siya pero hindi siya nag-aaral dahil kapos sila sa pangmatrikula. Ipinagpaalam ko naman yon kina Mama pero hanggang text at tawag lamang kami dahil masyadong malayo ang probinsya nila. Kung ako ay nasa Luzon, siya naman ay nasa Visayas kaya imposibleng magkita kami ng madalas tulad ng ibang magnobyo. Pero okay lang sa amin yon. At dahil malayo ako sa aming bahay ay na-homesick ako kaya tinapos ko na lamang ang isang taon at nag-transfer na lamang ako sa malapit sa amin. Sa paglipat ko ay madami pa ako nakilala. Iba't ibang tao, iba't ibang mga ugali. Hanggang sa si Kim ay lumuwas ng Laguna upang magtrabaho. Pero yun din ang simula ng aming hindi pagkakaunawaan. Hanggang sa mauwi na sa hiwalayan. Yung pinsan niya na nagbigay ng number ko sa kanya, si Sander, ay ginamit ko para sana gantihan at saktan ng ex kong si Kim. Pero hindi nagtagal ay natutunan ko na rin siyang mahalin hanggang sa isang araw ay nagkita kami sa dati kong school at nooy kasalukuyan niyang school. Doon ay hiningi niya ang isang bagay na hindi dapat ibinibigay ng isang babae sa hindi naman niya asawa. At dahil curious ako noong mga panahon na yon ay pumayag ako at ibinigay ko ang dapat na iniingatan ko sa pag-aakalang totoong mahal niya ako. Matapos yon ay pumunta pa siya sa aming bahay upang personal na magpakilala kina Mama pero makalipas lamang ang ilang buwan ay hindi rin kami nagtagal dahil umuwi siya ng probinsya at doon ay naghanap na ng iba. Masakit dahil siya ang nakauna sa akin pero wala naman akong magagawa dahil nangyari na ang hindi dapat. Hanggang sa ibang kaklase sa elementarya ang nagparamdam at nanligaw sa akin. Si Sep. Naging kami pero hindi alam nila Mama dahil takot ako na baka maghiwalay lang din kami at siya din naman ay ayaw pa munang humarap kina Mama dahil takot pa din siya at nahihiya dahil napahinto din siya sa pag-aaral. Inamin ko sa kanya na may nakauna na sa akin at tanggap naman daw niya yon. Pero sa kalagitnaan ng aming relasyon ay hiniling niya ang hiniling din sa akin ng aking ex.
Ayaw ko pero mapilit siya. Muntik na niyang makuha ang hindi naman dapat niya makuha. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang siyang nakipaghiwalay dahil childish daw ako. Nung una ay hindi ko matanggap dahil sa text lang siya nakikipaghiwalay. Pero nang tumagal ay naisip kong nakipaghiwalay siya dahil hindi ko naibigay ang hinihingi niya. Hinayaan ko lamang yon, at least ay hindi niya nakuha. Hanggang sa makagraduate ako sa college at may nakilala akong lalaki. Si Mac. Una pa lamang ay tinamaan ako sa kanya. Hanggang sa maging kami ay alam din niya na naibigay ko na sa iba ang sa akin. Okay lang naman daw yun sa kanya. Masaya naman kami pero hindi din alam sa amin na may bago na akong boyfriend. Ayaw niya dahil nahihiya daw siya. Madalas kaming nagkikita sa bahay nila pero laging siya lang ang tao doon. Minsan ay andun ang kapatid niya pero aalis din, kaya kami lang ding dalawa ang madalas na naiiwan. Hindi alam sa bahay na sa kanila ako madalas galing kapag ginagabi ako ng uwi dahil ang alam nila ay overtime ako sa trabaho. Hanggang sa dumating ang araw na hiningi din niya ang hindi dapat. At dahil mahal na mahal ko siya, ay nagpaubaya naman ako sa kanya. Paulit-ulit naming ginagawa ang bagay na yon. May pagkakataon pang muntik na kaming mahuli dahil biglang dumating ang nanay niya. Nung araw na yun din ay pinakilala niya ako sa nanay niya. Hanggang sa magtagal ay laging sinasabi ng nanay niya na gusto niya akong maging manugang. Masarap sa pakiramdam dahil akala ko ay siya na. Hanggang sa nagkasakit siya, ayaw niyang magpaalaga. Minsan nagpunta ako para sana alagaan siya pero pinagtabuyan niya ako. Minura pa niya ako dahil ayaw kong umalis sa tabi niya. Pero napilitan na rin akong umuwi hanggang sa isang araw ay may natanggap akong text. Galing yon sa kanya. Wag na wag ka nang pupunta sa amin hanggat hindi ko sinasabi dahil nakakahawa ang sakit ko. Nabigla ako sa text na yon, Papa Dudut. At dali-dali ay tinext ko ang pinsan niya, si Ate Rhea. Tinanong ko kung totoong may sakit siyang nakakahawa at kung ano yon. Sumagot naman siya at sinabing may sakit daw siya sa atay, may hepa. Hepa A daw ang sabi niya. Buti na lang daw at nagagamot yon. Doon ako sa pinsan niya humingi ng update sa kalagayan niya dahil hindi siya nagte-text. Hanggang sa isang araw ay nakipagkita ako sa pinsan niya para magbigay ng kaunting prutas para sa kanya. Mabuti na lamang at mabait ang pinsan niyang yon at pumayag din sa hiling ko na huwag sasabihin kay Mark na nagte-text ako sa kanya. Hanggang sa isang araw ay sinabi ng pinsan niya na magaling na raw ito kaya pumunta ako sa kanila ng sumunod na araw. Pero parang hindi siya natuwa na pumunta ako sa kanila. Noon lang ulit kami nagkita pero parang hindi man lang niya ako na-miss. Hanggang sa ihatid na niya ako sa labasan nila dahil may pupuntahan pa daw siya. Nakasabay ko pa sa bus ang nanay niya at ang bunso niyang kapatid. Ibinayad pa nga ako ng nanay niya dahil nauna silang bumaba sa akin. Hindi ko muna siya kinulit dahil baka lalo lang siyang mainis dahil sa pagpunta ko sa kanila kahit na hindi naman niya sinasabing pwede ko na siyang puntahan. Hanggang isang text ang nagpabangon sa akin ng gabing yon. Nag-text ang isang kaibigan ko na kakilala niya at sinabing makipaghiwalay ka na kay Mac. Dali-dali akong nag-load at tinanong siya. Bakit? Saka siya sumagot ng hindi ka na mahal ni Mac. Nag-chat siya sa akin at nagpapatulong kung paano makipaghiwalay sa iyo. Nagimbal ako sa mga nabasa kong reply ng kaibigan ko. At pagkatapos noon ay tinext ko si Mac. Ang sama-sama mo. Hindi ko alam kung bakit yon ang unang na-text ko sa kanya. Marahil ay dahil na rin sa sobrang pagkabigla. Nasa kaibigan ko pa niya sinabing gusto na niya akong hiwalayan. Nag-reply naman siya ng sorry at sinundan pa niya ng gulong-gulo lang talaga ako. Tinanong ko siya kung may iba na siya pero sabi niya ay wala naman daw. Hindi na ako nakapag-reply dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon.
Hindi naman ako pwedeng umiyak kina mama dahil hindi naman nila alam na may nobyo ako ng mga panahon na yon. At lalong hindi nila alam na may nangyayari sa amin ng lalaking bigla na lamang nang iwan sa akin. Tinanggap ko na lamang na kahit kailan ay wala ng lalaking seseryoso pa sa akin. Ngayon ay magdadalawang taon na kaming hiwalay at hanggang ngayon ay hindi pa ako nagnonobyong muli. Marahil ay natakot ako dahil sa mga pinagdaanan ko. At dahil sa pakiramdam ko pa rin ay walang kahit na sinong matinong lalaki ang magugustuhan ng isang katulad ko. Sa ngayon po Papa Dudut ay nasa tamang edad na ako at ibinubuhos ko na lamang ang oras ko sa pagtatrabaho. Pero hindi pa rin maiwasan na maalala ko ang mga nangyari sa akin noong bata pa ako. Papa Dudut, isinulat ko po ang kwento ko para hindi natularan ng iba at magsilbing aral na din para sa kanila. At para na rin po humingi ng payo kung paano kong makakalimutan ang bangungot ng aking nakaraan, na hanggang sa ngayon ay mahirap pa ring alisin sa aking isipan. Naway sana sa mga nakikinig po sa programa ninyo ay mag-post po sila ng mga comments nila tungkol sa kanilang advice. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut at sana po ay mabasa ninyo ang aking kwento. Maraming salamat. Nagmamahal, Isa.